day guys! For today's vlog, back to Honda Summit Superbikes naman tayo. Located sila dito sa Don Bosco, Parañaque, near BPI. At kasama natin ngayon ang isang motor na adventure touring pinakasulit sa 150cc category. Sa kanyang looks and design, check naman natin si CB150X, yung kanyang specs, and also the price. Ito nga si CB150X guys, and let's start with its color variant. May dalawa lang itong kulay, itong kulay black at meron din siyang kulay red. Dito nga tayo sa kanyang gulong, makikita natin itong gulong na to, tubeless na to. Yung kanyang alloy wheel, merong 5 stem na divided into 2 strands. Size naman ng kanyang gulong, meron siyang 100 by 80 by 17. Madali lang hanapin yung gulong na to kasi size 17. Brand naman nung kanyang gulong IRC, nagamit din ni Honda Click, Honda PCX at saka ni Airblade. Kulay naman ng kanyang alloy wheel, pag makikita mo siya in actual, kulay brown siya na may pagka-army green. Braking system naman niya dito, meron siyang single hydraulic disc brake, non-ABS, pero meron naman siyang dual piston pot caliper. For the fender naman, meron siyang kulay black na fender, yung texture ng kanyang fender medyo makunat din kaya matibay. Tapos dito sa kanyang harapan, very aggressive din yung pagkakadesign ng kanyang fender, may butas din dito, tapos dito, medyo patulis siya, tapos flat. Isa rin sa kumumpleto ng looks ni CB150X ay yung kanyang inverted telescopic port for 150cc category na adventure touring bike. Okay na yan. Tapos may brand pa yung kanyang telescopic port na Showa. At alam naman natin yung Showa, katiwa-tiwala sa paggawa ng mga suspension. Benefits naman nitong inverted telescopic port, imbis na yung play niya is nasa itaas, dun sa kanyang handlebar, hindi natin masyadong mararamdaman kapag i-off-road natin siya kasi dito siya magpi-play. Ang ganda rin ng kulay niya, kulay gold, tapos napakataba. Aangat ka naman ng konti, makikita mo dito, meron siyang beak na napakaganda rin, may mga butas-butas, may mga design na rin siya. And then pagpunta mo dito sa pinaka-headlight niya, makikita mo, lahat ng ilaw niya dito, LED na, which means mas matipid sa kanyang baterya. Signal lights, makikita natin dito, signal lights ni Honda Click, napaka-brusco. Dito sa kanyang harapan, very aggressive yung pagkakadesign at may butas din sa may bandang pisngi. At meron din siyang windscreen na napakalaki, napakataas. Doon sa kanyang gitna, may butas. Dito sa kanyang harapan, makikita natin meron siyang decals na Honda. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang harapan, very bulky. Pag makikita mo siya in actual, hindi siya ganyan kanipis. Sa actual talaga, makikita mo siya, napakalapad. Masabi ko lang talaga, napakaganda ng motor na to. At dito sa kanyang side, makikita natin yung kanyang emblem na CB150X. Tapos may lining siya or decals na kulay gold. Ayan, napakaganda, bagay na bagay sa kanyang forma. Dito naman sa kanyang sides, makikita natin na napakadami niyang airways. And makikita rin natin dito, meron din siyang design, letter X. Yung design niya dyan, naka-engrave. Dito sa kanyang gilid, makikita natin dito na meron din siyang air exhaust dito at napakaganda. Pagpasok ng hangin doon, lalabas dyan. Kahit malakas yung hangin, hindi tataas yung harapang. Punta naman natin dito sa kanyang handlebar, makikita natin dito. Meron din siyang passing light, buttons na high and low option. May busina rin siya. Tapos yung kanyang signal light button. At napakaganda nung kanyang buttons. And then yung kanyang handle grip, makapit din sa kamay. Tapos dito sa kanyang dulo, yung kanyang bar end, plastic. Dito naman sa kanyang right grip, makikita rin natin dito yung buttons ng kanyang ignition. Naka push start button lang siya, wala siyang kick start. At yung kanyang mga lever, wala pang coat yan. Malapad din yung kanyang grip dito para sa ating kamay. Dito naman tayo sa kanyang meter panel, parang 6 inches to. Tapos yung makikita natin dito, meron siyang odometer, speed meter, and then yung kanyang RPM. Meron din siyang orasan. Ang iba pang light indicator na makikita natin dito, high beam indicator, signal light indicator. Meron din siyang check engine saka neutral, saka yung kanyang temperature. At yung buttons naman nandito magkatabi, yung select at saka yung kanyang mode. Dito naman sa may bandang baba, may emblem din siya na Honda. Sa kanya namang susian, ito nandito sa ibaba, medyo malalim siya, very safe siya pag nagta-travel ka. Tapos meron din siyang shutter key. And then dito naman sa kanyang handlebar, makikita natin dito na kulay brown siya na may pagka army green. Kung makikita mo si ADB, yung kanyang handlebar, halos parehas din siya nung itsura niya. And then makikita natin dito, meron din siyang extension dito. Mataas talaga yung kanyang handlebar. Ayan yung itsura nung kanyang handlebar. And makikita rin natin dito sa kanyang ibabaw, dito sa kanyang tangke, madami din siyang design. Dun sa pinakagitna, meron siyang letter X doon. And then meron din siyang air exhaust
dito sa kanyang ibabaw, parang hasang ng pating, napakaganda, very aggressive. And then dito sa ibabaw, pwede mo siyang lagyan ng bag, pwede mo siyang itali dito. Ito naman yung kanyang fuel tank. Hindi naka-expose yung mismong bakal niya. May coat siya na plastic. And napakaganda rin yung kanyang opening cap dito. Kasi meron din siyang guard dito. Kapag uulan, hindi papasok agad yung tubig dyan. And for the fuel capacity nito guys, meron siyang 12 liters fuel tank capacity. Napakalaki na to. And for the fuel consumption, for the 150cc category, meron siyang 38 kilometers per liter. Okay na yon kasi may kita nyo mamaya kung bakit okay sa kanyang makina pagpunta natin doon. Punta naman natin dito sa kanyang makina, makikita rin natin dito yung kanyang busina. For the crankcase cover naman, makikita natin dito, napakaganda ng pagkaka-finish sa kanya na kulay gold orange. For the maximum power ng motor na to, meron siyang 11.5 kW at 9,000 RPM. Kung pupuntahan naman natin yung mga kamukha nito sa ibang brand like Yamaha, yung mukhang parang expressway legal din, si XSR 150, meron naman siyang 14.2 kW at 9,000 RPM. Pero mas pricey naman yun kesa dito. Kung ikukumpara naman natin tong makina nito for the underbone, pwede siyang kasing lakas ni Rider na 150. Meron din si Rider 150 na power of 11.5 kW at 9,500 RPM. For the torque naman guys, maximum torque ng motor na to is 13.8 Nm at 7,000 RPM. Na mas torquey naman to kesa kay Rider na 150. Kasi si Rider 150 meron siyang 12.4 Nm at 8,500 RPM. For the transmission naman guys, meron siyang 6-speed. For the engine type naman, meron tong single cylinder, 4-stroke. Ang maganda dito, 4 valves na, kaya malakas talaga. Liquid cooled. Nandito yung kanyang radiator. Mas maganda siguro kung ibibilihan mo yan ng guard para kapag may tatalsik na bato, hindi agad masisira. At dahil nasabi ko na okay lang yung 38 km per liter niya kasi double overhead cam naman tong motor na to. 149cc PGM FI. Sa haba naman ng motor na to, meron siyang 2,031 mm. Dito naman sa driver's footrest, makikita natin dito na kahit matumba to, tumitiklop, napakaganda ng play, may tunog pa. At ang gusto ko dito, meron pa rin siyang center stand kasi maganda yan pag hugasan mo yung motor, iwawashing mo, napakalaking tulong. For the swing arm naman, for 150cc category, napakaganda ng swing arm niya, napakataba. Very durable to, makikita mo siya in actual. Tapos, yung kanyang stock sprocket dito sa likod, meron siyang 46 teeth. And then, meron din siya ditong guard na hindi basta-basta matatanggal yung sprocket mo. For the chain cover naman, mahaba na rin itong chain cover niya dito. At kasama nung chain cover, meron na rin naka-attach na mudguard dito. For the suspension naman niya dito sa kanyang likod, naka-monoshock din lang siya. Pero para siyang aftermarket kasi kulay red na siya, na napakaganda rin. For the pillion footrest naman, kulay silver. Sa kanya namang pipe, makikita natin na parang may pagka-design siya ni Honda Click. Makikita natin dun sa kanyang tip, meron siyang dark gray, tapos meron din siyang heat guard dito sa kanyang side. Ayan yung pagkaka-finish ng overall looks ng kanyang pipe, matte black. Tire size naman niya, 130 by 70 by 17 dito sa kanyang likod. At napakataba nung kanyang gulong dito. Sure naman niya dito sa kanyang likod, yan panipis yung pagkaka-design sa kanya, very aggressive. Patulis dito sa kanyang likod. And makikita natin dito para ma-open mo yung kanyang seat. Dito mo siya sususian. For the decals naman dito, meron pa rin siyang kulay gold na stripe dito. May 6-speed na nakasulat, saka double overhead cam. Mga ilaw niya dito sa likod, LED na lahat. At napakaganda nung kanyang fender. Ito palang fender niya guys, removable to. Kung gusto mo ng mas aggressive, mas pogging design. At napakaganda rin nung kanyang bar and grip. For the height of 5'6" guys, i-check naman natin yung ating seating comfort. Dahil ito ay may seat height na 817 mm, medyo mataas. Check nga natin. Sa kanyang upuan guys, ang masasabi ko sa kanya, napakalambot nung kanyang upuan. Hindi siya naka-step seat, pero dun sa kanyang upuan nung kanyang back ride, elevated naman siya. For the front shock, napakaganda. Showa yung kanyang shock at napakaganda nung kanyang play. Makapit yung kanyang brake sa harap. And then meron ding play dun sa kanyang likod. Para sa akin, for its price, complete package na to. For the SRP guys, 173,900 pesos. At kung gusto mo naman ng installment, pwedeng-pwede dito sa Honda Summit Superbikes. Meron silang minimum down payment
of 34,780. For 24 months, 9,742. At dun sa kanyang 36 months naman, pwede mo siyang kunin na 7,902. Para sa inyong mga katanungan, at kung gusto nyo makita yung actual unit, ilalagay ko na lang dito yung kanilang location at yung kanilang phone number, pati na rin yung kanilang FB page. At sana, na-enjoy nyo itong video na to for the CB150X at nabigyan kayo ng information regarding sa specs ng motor na to. At sana makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, follow nyo na rin ako sa aking Facebook page and also sa ating TikTok account. At hanggang dito na lang guys, maraming salamat, ride safe!